Pag umpisa ang relasyon, parang wala kayong problema. Pero habang tumatagal, mga maliliit lang na bagay, pinag-aawayan niyo. Why is it in love which is positive becomes negative through time? Kahit na isang utos po yan sa Biblia, to love, that is our primary goal. That is our objective. At ito nga po, galing na sa ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mong kapwa mo, mahalin mo sarili mo. Pero, tingnan niyo po, itong mga Pariseo na kung saan alam naman nila, pero hindi nila ginagawa. Napaka-negatibo nila sa ating Panginoon. May mga taong gustong lumapit sa Diyos, pero pinapahirapan ng mga pare, ng mga nakakatanda nito mga Pariseo. Ano ang nagiging problema pag nagiging negatibo na ang pag-ibig at pagmamahalan? Sa tingin ko po, meron 3 N na nagiging dahilan. And we have to remove this 3 N that causes our love to become negative. Ano po yon? Una, pag palagi kayong nakatingin sa problema, yan, magiging negatibo ang inyong pag-iibigan. Pag honeymoon stage, pansinin niyo po, bakit masaya kayo? Kasi hindi niyo muna iniisip yung problema. Iniisip niyo lang yung bawat isa. Paano kayo mag-i-enjoy? Saan kayo magde-date? Paano kayo maglalakwatsa? Anong gagawin niyo? Palagi mong kino-compliment yung asawa mo. Siya lang ang pinapansin mo, siya lang ang tinitignan mo. Natatapos ang honeymoon stage, yung tuwa, yung tamis ng pagsasama, pag nawawala na yung tingin mo sa kanya. Pag naiisip mo na yung mga babayaran, yung mga utang, yung iyong biyenan, yan, nagiging maasim na ang inyong pagsasama. Di po ba? At ganyan din, pag hindi ka makapag-move on sa nakalipas, dahil sigurado, meron kayong mga arguments, meron ng pagsisinungaling, meron ng mga away, hindi pagkakaintindihan. Pag hindi ka pa makapag-move on doon, magiging mahirap ang inyong samahan. Kaya nga po, inuutos sa atin ng ating Panginoon, see, that when you love, you need your whole mind, your whole heart, your whole soul. Hindi ka pwedeng hati-hati. Dahil pag ang isip mo na sa kinabukasan, ang puso mo sa nakaraan, mahihirapan ka. You only need to be present, my dear friends, to enjoy this life, most especially to enjoy loving, to bring back positivity in your love. Tanungin ko po kayo, kung kayo po ay paghuhugas ng pinggan, isang pinggan lang, mabigat ba ito o madali? Madali lang, di po ba? Pero habang inuhugasan mo, bigla-bigla, dinadala nila, tinambak nila, itong mga sunod-sunod na pinggan, sinabihan ka, 99 yan. Kahit na yung isang pinggan bumibigat na. Because you have already burdened yourself with thinking. You only need to live today. Enjoy every moment with your loved one. Amen? Be present with God. And see your experience of love will become joyful and sweet. Hayaan niyo muna po yung mga problema na paparating. Wala pa naman yan eh. Kalimutan mo na yung nakalipas. Baon mo na yan. Yan yung nakakabigat sa iyo. Ang mahalaga yung ngayon, ang pinakatotoo, yung ngayon. Kung mabubuhay lang kayo, nakatingin kayo sa inyong mga minamahal, ngayon, magiging masaya kayo. Amen? Pangalawa, nakasarang pagmamahal. Yan yung nagiging dahilan bakit negative ang ating pag-iibigan. Nung ako po ay pinalad na makapunta sa France, sa Paris, habang kami po ay namamasyal, I noticed something. Pag napapadaan po kami sa mga tulay, nakita ko, bakit ang dami po nagkalat yung mga padlock. Kahit saan po ako makatingin, mayroong padlock nakasara. At nagtanong po ako dito sa aming guide, bakit pinapadlock nyo yung mga tulay nyo dito, ninanakaw ba? Hindi lang isang padlock, o hindi, napakarami, nakakalat sa buong syudad. At kwento po ng guide namin, naging tradisyon daw po ng mga pumupunta doon sa Paris. Dahil po ang Paris, isang destination ng mga lovers, honeymooners, mga mag-irog. Nagdadala sila ng padlock, inilalagay sa tulay as a symbol of tying the knot, kumbaga. Doon nila sinasara yung kanilang pagmamahalan. Ang ganda po, no? Pero alam niyo po ba, merong balita doon. Noong 2015, yung pinakasikat na tulay
ang tawag po ay pondesa. Sumobra po yung mga padlock kinabit nilagay na mga turista. Biglang nag-collapse. Nasira, bumagsak sa sobrang bigat. At napaisip po ako, pero sinasabi ang Panginoon sa atin, bakit hinayaan niya bumagsak yung tulay na yon? Kasi ang tunay na pagmamahal hindi dapat nakasara. Amen? True love should be open and free. Mag-ingat po kayo kung sa bahay nakasara kayo sa bawat isa. Dahil dalawa lang ang lugar sa mundo ang sinasara nila at ayaw nilang magpalabas ang tao. Ano po yung dalawang lugar na yon? Una, mental hospital. Pangalawa, kulungan. Mag-ingat kayo pag ang relasyon nyo sarado na. Dahil una, nakakasira yan ng ulo. Amen? Pero pangalawa, nagiging mga prisoners o nakakulong na lang kayo sa bawat isa. Kaya nga ang ating Panginoon, sinasabi niya, maging bukas palad kayo. One symbol, one sign that you truly love is to give freedom to your loved ones. Di po ba? Kahit naman po yung aso, kung palagi mong niyayakap ito, baka masuffocate. Kaya nga kinakagat ka eh. Kung ang halaman palagi mong hinahawakan, hindi tutubo ng mabuti yan. We need to give space to our loved ones. We need to give them freedom. Kaya nga ang Diyos, sabi, isa sa mga pinakamahalagang regalo binigay niya sa tao, kalayaan. Kahit na magkamali ang tao, hinahayaan ng Diyos. Kasi tao tayo, hindi tayo robot. Tandaan niyo po yan. Bakit nagagalit yung mister mo? Baka naman, puro bawat segundo, minuto, tinatawagan mo. Nagtatrabaho. Hindi makapagtrabaho ng mabuti. Hinahanap mo na ginagawa mo. Sino yung kausap mo? Sino yan? Bakit meron kang babae kasama sa Facebook? Sino yung nasa picture na yan? Kahit sino naman po maiinis. Hindi po ba? Alam mo kung talagang mahal ka ng asawa mo, bantayan mo't hindi, uuwian ka niyan. Ikaw ang palagi niyang pipiliin. Pero kung pinipilit mo siya na manatili, talagang ayaw ka niya. Sa lang ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Bilang tunay na pagmamahal, malaya. Nakakabigat. Napakahirap. Nagsasama kayo at napipilitan ka na lang. Di po ba? Give space to people that you love. You would see that love will become more joyous and positive once again. Dahil pag binigyan mo ng puwang yan, uusbong, lalaki, mamumunga. The third N, nagsasariling pagmamahal. Lahat po tayo marunong tumanggap. At wala naman taong ayaw na makatanggap. Hindi po ba? Pero hindi lahat ng marunong tumanggap ay marunong magbigay. Ang tunay na nagmamahal, marunong magbigay. Pero tandaan niyo po ito, kahit na pagkabait-bait ng isang tao, kahit na isang tao puno ng pagmamahal, nagbibigay na sobra-sobra, napapagod din yan. Nagsasawa din yan. Nauubusan siya. Hindi makakapag-survive ang tao kung palagi lang siyang give ng give. Gusto mong palaging mag-give yung tao, mag-give ka din sa kanya. Kaya nga ang totoong pagmamahalan, it is a give and take. Huwag mo naman uubusin yung tao. Di po ba? Ang tunay nagmamahal, hindi niya mapipigilan na siya ay magbibigay. Pero sana naman kung nabigyan ka, matuto ka naman magsukli, magbalik, magganti ka naman ng mabuti at maganda. Pero kung hindi mo kayang ibalik yung kagandahan ng loob ng iba, listen to this, my dear friends. At least don't hurt that person that love you. Di po ba yan yung malungkot na kwento? Ang dami mga tao sobra-sobrang magmahal. Pero ano yung balik sa kanila? Tira-tira. Kaya nga, hindi mo masisisi ang tao pag sumusuko na sa kanyang pagmamahal. Gusto nyong maging masaya yung pagmamahalan nyo? Marunong naman kayong magbigayan. Amen? Ano naman ang maibibigay natin sa Diyos? Perpekto na ang Diyos. Meron. Yun lang mahalin natin yung ating kapwa. That is enough for God. Dahil sabi nga ng Diyos, when you give to the poor, you lend to the Lord. Sabi po ng Biblia yun. When you give to the poor, you lend to the Lord. At diba pag nagpapahiram ka, may tubo, may interest. Di naman pwedeng nagpahiram ka ng piso, piso din ang balik sa iyo. Kahit na ilang centavos lang ang interest. Kaya nga pag tumulong ka sa mga mahihirap, ang balik sa iyo, hindi lang yung binigay mo, sobra-sobra pa. Gusto mong pagpalain ka, umpisan mo sa pagtulong.
ng mga nangangailangan. Umpisan mo tignan. Sino ba? Yung mga nakalapit sa iyo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, baka kapatid mo. Sino nangangailangan ng tulong? If you want to be blessed, start by blessing others. Kaya nga, ang mga mapagbigay, sila ay busog. Binubusog ng Diyos. Yung mga marunong magbigayan, sila yung tunay na napupuno. 3 N, alisin po natin sa ating buhay. Saan ka guilty dyan sa 3 N na yan? Nakatingin ka ba palagi sa problema? Hindi dyan sa iyong minamahal? Nakasara ka ba? Yung isip mo, binabakuran mo ba yung iyong minamahal? Di mo siya binibigyan ng kalayaan? O baka selfish ka because there is no place or selfishness in love? Pagdasal po natin, naway maalis natin ang 3 N na ito para ang ating pagmamahal at pag-iibigan maging positibo, maging masaya at maging payapa.